Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, breaking news po ito. Kung inyo po maaalala, di ba, gumawa po ng resolution ang Kongreso kung saan sinusuportahan daw nila si Speaker Romualdez dun sa pag-atake daw ni Pangulong Duterte ah, sa buong konseho ng Congress. Ngayon po, itong si Gloria Macapagal Arroyo sinibak po ni Tambaloslos dahil hindi daw po pumirma sa kanilang resolusyon. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso na tila pag hindi ka sang-ayon, kahit kaalyado ka pa, pwede ka nilang sipain, pwede ka nilang sibakin. So, panoorin po natin tong video na to. Katatanggap lang po namin ang balitang ito, tinanggal na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa pagiging Deputy Speaker ng Kamara. Papalitan si Arroyo ni Isabela Representative Antonio Tonipet Albano. Inalis na rin sa pagiging Deputy Speaker sa Kamara si Davao Representative Isidro Ungab. Napapalitan naman ni Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Sabi ni Majority Leader Jose Manix Dalipe, tinanggal sina Arroyo at Ungab dahil sila ang Deputy Speakers na hindi pumirma sa resolusyong na... Grabe yung pagiging diktador nito ni ni MR. Anong MR? Maraming racket? Wag ganun. Grabe ka naman, Bray. Bastos naman yan. Sa bagay. Alam mo, grabe ho ang grabe ang dictatorship dito sa sa Kamara, etong si MR Grabe ho. Yung hindi ka lang sumuporta at hindi mo lang alam mo yun pinirmahan yung support sa iyo na sana nga kung kung this resolution will result into a law. Alam mo yung kunwari ito'y bill, hindi not resolution, kunwari ito'y bill. At napaka-importante nitong law na to. And because you are no longer the same vision, di ba? Yun pwede kang tanggalin as Deputy Speaker. Pero hindi. Tinanggal ka dahil hindi mo ako sinamba. Ganun. Tinanggal ka dahil hindi mo ako sinusuportahan. Di ba? Ambadoy. Pero pansinin niyo magkapartido to si Gloria Macapagal Arroyo at si Martin Romualdez. Iisang partido to. Ngayon magkasama sila sa Kongreso dahil nga Deputy Speaker si GMA nakaya niyang sibakin dahil hindi lang sumuporta. So dito makikita niyo parang martial law wala na yung demokrasya Diba? Sa kanyang lumalabas ngayon dito, kung hindi ka susuporta sa akin, kailangan natin maghiwalay. Kaya correct kayo. Paano na lang pag naging presidente yan? Grabing diktador yan. Remember, the president is Romualdez and you are Duterte. Ganyan yan. Maniwala ka sa akin. Pag naging presidente yan, ganun ang asal niyan. Asal diktador. Hindi. Asal diktador pero dugong dilawan. Kaino ba nanggaling yung salitang you are Romualdez and the president is an Aquino? Diba? Dugong dilawan pero asal diktador. Alam mo, eto si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, astig yan, di ba? Pero astig yan sa mga kriminal, astig yan sa mga durugista. Pero pagdating mo sa hindi ho yan napaka nire-respeto niya ng demokrasya. Kaya nga, pinakamadaming oposisyon na maputak. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nyo ba napansin yun? Mula sa Kamara, mula sa Senado, andyan pinababayaan niya na maputak. Isipin nyo kahit nga yung Senate President doon, di niya pinakailaman na si Soto. Although malapit kanya si Soto, pero minsan kumukontra rin si Soto sa mga policy ni PRRD. Although, di ba, hindi niya pinakailaman. Pati Kamara, meron man siyang gustong na mga speaker, pero doon sa mga nasa baba, hinahayaan niya na yung speaker, alam mo yon ang dumiskarte, papaano ba At yung speaker noon, hindi rin
hindi rin ho diktador. Di ba? Ngayon, grabe ho. Napaka-diktador naman sobra nito. Yung hindi ka lang purihin at Pwede ring hawak kasi ni Romualdez yung mga pondo kasi, di ba, ng congressman. So, siyempre, ang iniisip ng ibang congressman, what if hindi kami pumirma dyan, hindi kami bigyan ng pondo? Magkano ba yung pondo per year? 15 million po ang mawawala sa kanilang pondo kung hindi sila sasamba, hindi sila sasang-ayon. Siyempre, malaking halaga nga naman yun. Hindi naman po na-audit yung 15 million na yun. Certification lang po ang kailangan nila. May instant na kagad silang pondo. Di ba? Isa siguro sa mga rason po yun. Kaya hindi sila pumapalag kay Romualdez. At ayun ginagamit nga ni Romualdez, binubusog yung mga congressman para lahat ng sasabihin niya, sasang-ayon. yung puwet mo. Banat bay, possible kaya may impluensya pa rin si MR sa judiciary. Abay, naturalmente. Speaker of the House yan. Meron at meron yan. Sa Pilipinas, meron at meron. Hindi ko sinasabing, kasi tandaan nyo, ganito lang naman wag ko tayong maging stick to, alam mo yun, sa Pilipinas, may mga mabuting pulis, may mga korap na pulis. Sa Pilipinas, merong mabuting mga huwes at may mga tiwaling huwes. Gano'n lang naman yan May mga opisyal pa rin tayo na nanatiling matino, pero marami ang tiwali. Nagkataon lang talaga sa Kamara, mas maraming tiwali kaysa sa matino. Kaya nakakatakot kasi malaking bagay. Remember, na hawak ko ng budget ang approval ng mga executive branch. Hawak ko ng ng budget hawak ko ng Kamara yan. So talagang medyo hindi mo ba pwedeng, posible ba na may impluensya? Oo, posible. Everything is possible sa Pilipinas. Yun nga tumanggap ng Correct. Pag nasa Pilipinas ka, kayang gawa ng paraan yan. Basta meron kang kaching. Diba? Siyempre, hindi naman mayamang bansa ang Pilipinas. Maraming naghihirap. Maraming greedy. Siyempre, yung mga greedy na yan, kailangan tumanggap sila ng tumanggap. Kaya hindi maiiwasan, talagang nadadala sa kaching. ng vegetarian, yung damo. Tumanggap ka na nga ng bato, malaya ka pa. Everything is possible. Yung pinatalsik ka na ng ombudsman, senador ka pa, everything is possible. Sa Pilipinas, ganun. Hindi ho tayo, sa Pilipinas, yung kung mapapakiusapan. Ay nako, kaya nga sabi dito, to be reminded, si RRD ang unang pumunta sa nagdala ng tulong sa Tacloban ng Yolanda. And I cannot forget what he said. God must have forgotten the place. Alam mo kung bakit? Tiwali Tiwali mga namumuno Sabi ni Romino, remember Okada Banatbay? Oo nga diba? Yun nga Isa pa yan, yung Okada na yan. Ha? Kaya tuloy lang natin. Nagpapahayag ng pagsuporta sa liderato ng Kamara. Sabi ni Arroyo, tuloy pa rin ang kanyang suporta kay Romualdez. Nasa ibang bansa lang daw siya ngayon, kaya hindi nakapirma sa resolusyon. Ang sabi naman ni Congressman Ungab, tinatanggap niya ang desisyon ng liderato ng Kamara. Kasi si Ungab din alam mo, matindi itong ginawa nila to. This really, iba. Tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan, si Gloria is Gloria. Kaya nga tinawag na Gloria Gloria! Biro lang. Ito Gloria is Gloria. Kaya nga dati talagang merong imahe yan na pagdating ho sa small, but terrible ho talaga yan. At talaga namang pagdating ho sa ground, magaling ho yan. Tandaan din ninyo, iba rin po si BP Sara.
pag nag-tag team ang dalawang yan, kumilos yan. May kalalagyan tong si Romualdez, pwede siya masibak sa kanyang pwesto. Antayin nyo, baka gumalaw bigla si Gloria Macapagal Arroyo at si BP Sara. At tao, sa ground, ako po, magaling ho talaga yan. Hindi ako nagbibiro isa yan sa, ito, just to be transparent. Nung time na tumakbo si Mocha, isa yan sa mga sinabi ng ilan naming mga kaibigang politiko. Lapitan nyo si Gloria. Magtanong kayo kung papaano. Although, just to be transparent, never nag-support financially si Gloria sa amin. Okay? Kay Mocha. Never. Pumunta lang kami doon to ask for advice. Kasi, alam mo yun, there's nothing wrong in asking advice from people kung how to deal with the election. And pumunta kami sa bahay nila. To be, pinuntahan namin ni Mocha yan sa bahay and umingi kami ng advice tungkol sa kay Mocha. At yun nga, isa sa mga natanggap naming advice nun, go to the ground. Yan ang sinabi niya sa amin. Lapitan mo lahat. Lapitan nyo lahat, pati bawat hindi kinaya ni Mocha. Kasi bawat lapit niya, iba, ganun eh. Ewan ko kung ganun na noon pero karamihan ng, wag kayong mga dyan, barangay captain, umayos kayo. Hindi gagalaw ang barangay captain na walang pera. That's the sad truth sa Pilipinas. Kaya nga, ang dami nagkukumahog dyan eh. Kasi imagine ninyo, ganito katuso ang mga barangay captain. Bubukingin ko na, gusto ninyo. Bawat lumalapit sa kanilang party list, hinihinga nila. Ilang party list ang lalapit sa kanila at makikipag-deal. Tapos sabihin, sige, eto boto mo sa amin. Nililista yan, baka kala ninyo. Sasabihin ng barangay captain, makakapagdala kami ng 1,000 boto sa'yo. Okay, so magkano yan per vote? Yan, bilangan na yan. Ganyan kakatiwali. Di ba? Ganyan, sabi ko nga, grabe. Ganyan sa Pilipinas. Lahat ng pwedeng gatasan, gagatasan. Diba? Ultimong yung tulong na ibibigay nila sa isang kandidato, kailangan gatasan nila. Siyempre, sayang nga naman yung kikitain dyan, labas naman niya sa kailang sisweldohin. Boto lang ang kailangan, kakampanya lang nila, walang kang resibo yan. Siyempre, yung lumapit na party list, hindi naman magsasalita rin dyan na sila nagbayad para tulungan. Happy naman ng At yan hindi lang sa'yo, meron pa sa iba. So kunwari, pag malaki yung barangay mo, panalo ka. Ganun katindi. So pag malaki barangay mo, aanuhin mo as in, hindi ako takot pangalanan ng mga barangay captain. Nagkataon lang nakalimutan ko ng mga pangalan nila kasi kinalimutan ko talaga. Kasi nga hindi namin pinatos. Bakit? Wala naman kaming pera. Paano na mabayaran 500 tapos paabutin mo? Imagine niyo na lang, you have to have a list of 200, more or less, to win a national post sa party list. Kailangan meron kang target mo 300 to 500,000 votes para first nominee and second nominee. Tanungin kita, doon na lang tayo sa 300. 300,000 times 500. Sige nga kayo mag-compute. 300,000 times 500,000. Magkano po yun? Mali. 300,000 times 500 lang. Kung hindi ako nagkakamali, lagpas ho yun ng 300. So, 300. Tapos add ng 2 0. More or less 30 million. Tama ba? 30 million. Sana tama ako iba pa yung barangay captain. Ganyan mag-compute para manalo ka. Sabi ko nga, Mox, kung meron akong 500,000, magbumotor na lang tayo. 500,000. Kung meron tayong 30 million, magmotor na lang tayo. Ba't pa tayo tatakbo? Di ba? 500,000 times 300. 1, 2, 3. Ayan. Ganun kalaki. 300,000 times 500 lang. 150 million. Isipin mo yun? Saan kami Kaya nga, kaya mo makikita na
ang pangit ng sistema sa Pilipinas. Bakit? Para mahalal ka, talagang gagastos ka ng malaki. Para mahalal ka, kailangan mo ng supporter sa mga mayayaman na eventually they will need your support to push for their own agenda. Di ba po? Ganun katindi. Para ka manalo. Ngayon, kung ikaw nanalo na at gumastos ka ng sobrang laki, tanungin kita, babawiin mo yun o hindi mo babawiin? Ha? Siyempre, laki na ng ginastos mo. Eh di babawiin mo yun. Kaya yung extraordinary fund, talagang ipaglalaban nila yan. Ipaglalaban po nila yan. No wonder. No wonder na kaya itong mga to, nung hindi sumuporta si Gloria sa pinaglalaban nilang extraordinary fund, sibak siya sa pwesto niya. Siyempre, hindi naman si Gloria magbibigay ng kailang extraordinary fund sa 15 million eh. Siyempre, susuportahan nila yung magbibigay sa kanila. Diba? Eh, kung tumagal nga naman isang taon, sayang din nga naman yung 15 million. Diba? O, mamili ka sa 15 million o yung pagsibak kay Gloria. Isipin nyo to ha. Oh, tama ang sinabi ni Gatsky. Kaya sila kampi-kampi para sa extraordinary fund. Correct. Bakit? Pag tinanggal mo yung extraordinary funds na yan, pag nabuking yung extraordinary funds na yan, paano sila sa susunod na eleksyon? Kaya nga isipin niya, bakit sila umaangkla sa bigas ng DSWD? Menos yun eh. Menos yun sa gastos mo para sa kampanya. As early as now, they are weaponizing DSWD to campaign para sa sarili nila. Yun ang dahilan yan. Menos gastos yan. Ganong kalupit. So parang lumalabas, nagiging magsasaka na sila ngayon. Ngayon pa lang, nagtatanim na sila ng kanilang kampanya na siyempre, sabihin man natin o hindi, kampanya na yung ginagawa nilang yan. Kahit itanggi nila yan. Di ba anong purpose ba? Bakit kailangan ilagay pa yung mukha dun sa event ng DSWD? Siyempre, pangangampanya. So ngayon pa nga lang, kung 4 years pa yung mangyayari presidential election, marami sila ma-harvest. Kung ngayon pa lang sila magtatanim na, pakikinabangan nila yung pagdating ng araw. Oh, imaginein mo. Pasensya na ho sa mga Pilipinong ayoko man sabihin kasi masakit, pero uto-uto. Uto-utok tayo, pagka nakatanggap lang tayo ng isang kabang bigas, iboboto na natin to. Buti nga sana kung isang kaban Kaso 5 kilo lang Tapos 3 pirasong noodles at ilang dilata. So, yung uto-uto na nga. Hindi natin alam, yung isang kabang bigas na yon, ang ninanakaw sa atin yan, hindi lang isang kabang bigas. Bilyon. Diba? Yun ang matindi dyan. Yung kinukuha ng mga politiko na yan, sa inyo, tuwan-tuwa ka na. At least may isang, bigas. Magkano po ninanakaw ng mga politiko sa atin, mga kongresista natin? Pagka sila ho'y nakaupo na. Binoto mo nga, ninakawan ka naman. Diba? Kaya nga, alam mo, sabi dito, nagawa ni Aimee yan dito sa Cebu, DSW yung kanyang dala, namigay ng 3K. Kaya nga sabi ko sa inyo, katarantaduhan yung katarantaduhan po yung, pasensya na po dun sa may mga gusto sa mga vlogger na ganyan. Sinisiraan nga nila yung presidente, sinisiraan nila yung mag-asawa, pero kamping-kampi naman sila kay Aimee. It's the same Sorry, pero ano ba tayo? Nagpabudol lang nga kayo. Panatiko pa rin kayo.